Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat at tayo may magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-9 na kabanata ng aklat ng mga hukom or ng Judges. At dito makikita natin na kapag mali ang leader na pinili ng tao, no, dito mababasa natin sa kabanatang 9 na ito, no, makikita natin po ano yung magiging resulta. At ang tema po ng kabanatang ito ay ang leader na ipinanganak sa pride at ambisyon ay nagbubunga ng pagkawasak. Ito po ay ang pagpapatuloy ng ating natapos na pagbasa sa kabanata 8 kung saan ay namatay si Gideon, no? At dito po ang magiging sentro naman ng ating pag-uusapan ay ang kanyang anak na si Abimelech. Tandaan natin, si Abimelech ay hindi siya hinirang ng Diyos bilang hukom, kundi siya ay self-appointed leader. At yan yung mga danger na makikita natin dito. Ano yung danger nito? No, ano yung nakakatakot sa kaganapang ito. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa iyo na may pagpapakumbabang puso. Bigyan niyo kami ng puso na handang magpatama at pusong handang makinig. Lord, open our spiritual eyes, our spiritual ears upang mas makita namin, Panginoon, ang dakilang plano mo at ang dakilang nais mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, to give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, sabi dito, pagkalipas ang panahon, si Abimelech na anak ni Gideon ay nagpunta sa Shechem sa kamag-anak ng kanyang ina. Sinabi niya sa mga ito, itanong ninyo sa lahat ng taga Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 7 anak ni Gideon o nag-iisang tao. At huwag ninyong kalilimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman. Ang mga taga Shechem ay kinuusap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisahan ng mga ito na siya na ang mamahala sa kanila sapagkat siya naman ay kamag-anak nila. Ayan. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baal-beret, no? Ginamit niya ito bilang pambayad sa ilang tao roon na walang magawang magaling at sila'y sumama sa kanya. Nagpunta siya sa Ofra at sa bayan ng kanyang ama at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid sa ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya liban kay Jotam na siyang pinakabata sapagkat nakapagtago ito. Ang mga taga Shechem at Beth Milo ay sama-samang nagpunta sa may malaking puno ng Shechem at ginawa nilang hari si Abimelech. Yan, dito makikita natin yung strategy ni Abimelech. Ano po, pumunta siya sa mga kamag-anak ng kanyang ina sa Shechem at sinabi, mas mabuti bang 70 ang mamuno o isa lang? Yan, yung manipulation. Ano po, yung pride at convenience yung kanyang inihahain sa kanila. Ano po, ginamit ang pera mula sa templo ni Baal. Dito makikita natin, no, na yung hired worthless and reckless men, no? Pinatay ang 70 kapatid niya sa isang bato. Yan, isang kapatid lang nakatakas at si Jotam iyon. Di ba nakakalungkot isipin, ano po, na para lang mangyari yung gusto mo, maraming tao talagang kailangan isakripisyo. Ano po, makikita nating aral dito, ang leadership na nagsimula sa dugo ay hindi pagpapala. Ano po, kapag ambisyon ng ugat, kasamaan ang bunga nito. Kaya naman, may mga taong gustong umangat kahit may masagasaan. At ito yung nakakalungkot. No po, yan yung ginawa dito ni Abimelech. Sa verse 7, sabi niya dito, nang mabalitaan ni Jotam, tumayo siya sa taluktok ng bundok ng Gerizim at sumigaw, mga taga Shechem, makinig kayo sa akin upang makinig sa inyong Diyos. Isang araw, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari nila. Sinabi nila sa ulibo, ikaw ang maghari sa amin. Sumagot ang ulibo,
Hindi ko maiiwan ang paggawa ng langis at ginagamit sa pangangaral sa mga Diyos at sa mga tao para maghari lamang sa inyo. Sinabi nila sa Igos, ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang Igos, hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng masasarap kong bunga upang pagharian ko lamang kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao upang pagharian ko lamang kayo. Kaya sinabi nila sa halamang matinik, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng halamang matinik, kung talagang gusto ninyo akong maghari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy sa aking mga tinik upang sunugin ang mga sidar ng Lebanon. Ngayon, patuloy si Jotam, sang-ayon ba sa inyong malinis na hangarin na ginawa ninyong hari sa Abimelech? Iginalang ba ninyo ang alaala ni Gideon at nilapastangan ninyo ang kanyang pamilya? Alalahanin ninyong kayo'y ipinaglaban ng aking ama. Itinayaan niya ang kanyang buhay upang iligtas kayo sa mga Midyanita. Dito. Ngunit, ngayon kinalaban ninyo ang sambahayan ng aking ama. Pinatay ninyo ang 70 niyang anak sa ibabaw ng isang bato at si Abimelech na anak niya sa kanyang aliping babae ang ginawa ninyong hari sapagkat kamag-anak ninyo. Kung iyan ang inaakala ninyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Gideon at sa kanyang sambahayan, ipagpatuloy ninyo, magpakaligaya kayo pati si Abimelech. Ngunit kung hindi, sana'y sumiklab ang apoy mula kay Abimelech at tupukin ang mga lalaki ng Shechem at Beth Milo. Sumiklab sana ang apoy mula sa mga lalaki ng Shechem at Beth Milo at sunugin si Abimelech. Pagkasabi nito ay patakbong umalis si Jotam at nagtago sa Beer dahil sa takot sa kapatid niyang si Abimelech. Nakikita natin si Jotam, umakyat sa bundok at nagsalita ng isang parabola. Ano yung kwento niya? Humingi ng hari ang mga puno, yan, tumanggi ang olive tree, tumanggi ang fig tree, tumanggi rin yung vine. Bakit? Ayaw nilang iwan ang kanilang kapaki-pakinabang na gawain. Ang tumanggap ng pagkahari ay ang tinik, walang silbi, madaling magliyab, Napakalalim po ng kahulugan nito, Ang tunay na productive at may character ay madalas hindi naghahabol sa posisyon, Kasi iniisip talaga nila kung sino yung gagawa ng mga mahalagang bagay na kanilang ginagampanan, Walang bunga ang kadalasang sabik sa kapangyarihan. Makikita natin yung mga taong walang ginagawa, yung mga taong walang malinaw na purpose. Yan yung mga sabik sa kapangyarihan. Minsan, ang pinakamaingay at pinaka-ambisyoso ang pinipili, hindi yung pinaka-mature. Ito po yung nakakalungkot, Even sa mga churches, kung sino yung pinaka-bibo, yung laging nandiyan, laging may puna, yun yung ginagawang leader, maling-mali, po. Kasi talaga dito makikita natin, yan yung nangyari dito kay Abimelech. Ayan. 22, sabi dito, 3 taon pinamunuan ni Abimelech ang Israel, ngunit nagpadala ang Diyos ng espiritu ng hidwaan sa mga taga Shechem at kay Abimelech. Dahil dito, naghimagsik ang mga kalalakihan ng Shechem laban kay Abimelech. Nangyari ito upang pagbayarin si Abimelech at ang mga nagsulsul sa kanya na patayin ang 70 anak ni Gideon. Ang mga taga Shechem ay naglagay ng mga tauhan upang tambangan sa bundok si Abimelech. Hinaharang nilang lahat ng magdaan doon na balitaan ito ni Abimelech. Yan. Noon, si Gaal na anak ni Ebed ay nagpunta sa Shechem kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala naman sa kanya ang mga taga roon. Namitas sila ng ubas. Ginawa itong alak at sila ay nagpista. Sa kainitan ng pista ay pumasok sila sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan. Kumain sila roon ng
at nag-inuman habang patuloy na kinukutya si Abimelech. Hinabi ni Gaal, bakit ba tayo pasasakop kay Abimelech? Sino siya kung ihahambing sa mga taga Shechem? Hindi ba anak lamang siya ni Gideon? At pati si Zebul ay sunod-sunuran sa kanya. Bakit nga tayo pasasakop sa kanya? Ibangon ninyo ang karangalan ng ninuno ninyong si Hamor. Kung ako ang mamumuno sa inyo, tiyak na matatalo natin siya. Sasabihin ko sa kanyang ilabas na niya ang buo niyang hukbo at maglaban kami. Nabalitaan ni Zebul na tagapamahala ng lungsod ang pinagsasabi ni Gaal, kaya't ito'y nagalit. Nagsugo siya kay Abimelech sa Aruma at ipinasabi si Gaal at ang kanyang mga kamag-anak ay narito sa Shechem. Binag-aalsan nila ang mga taga Shechem laban sa iyo. Kaya mamayang gabi isama mo ang iyong mga tauhan, magtagpo muna kayo sa labas ng lungsod. Bukas, pagsikat ng araw, bigla kayong sumalakay. Kapag lumaban sila Gaal, gawin mo sa kanya ang gusto mo. Kaya tumakad si Abimelech at ang kanyang mga tauhan. Sila'y nag-apat na pangkat at nagtago muna sa labas ng Shechem. Kinaumagahan, tumayo si Gaal sa may pagpasok ng lungsod. Sina Abimelech naman ang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Nang makita nila si Gaal, sinabi nito kay Zebul, may mga taong nanggaling sa kabundukan. Sumagot si Zebul, anino lamang ng bundok ang nakikita mo, ang tingin mo lang ay tao. Sinabi uli ni Gaal, may mga taong bumaba sa may burol. May isang pangkat pang nagmumula sa may sagradong puno ng ensina. Sinabi na sa kanya ni Zebul, tingnan ko ngayon ang yabang mo. Di ba't itinatanong mo kung sino si Abimelech para sumakop sa atin? Sila na iyon. Bakit di mo sila labanan? Tinipon nga ni Gaal ang mga taga Shechem at hinarap sina Abimelech. Ngunit natalo siya, kaya napilitang tumakas. Hinabol siya ni Abimelech at marami ang nabuwal na sugatan hanggang sa may pagpasok ng lungsod. Nagbalik na sa Aroma si Abimelech. Si Gaal naman at ang natitira pa niyang kamag-anak ay pinalayas ni Zebul sa Shechem at pinagsabihang huwag nang magbalik. Ayan. Makikita natin na nagpadala ang Diyos ng masamang espiritu sa pagitan ni Abimelech at ng mga taga Shechem. Hindi ibig sabihin masama ang Diyos. Ibig sabihin hinayaan niya ang bunga ng kanilang maling pili. Ayan. So, sometimes talaga hinahayaan ng Diyos yung mga bagay na ganito para makita nila, or makamtan nila yung parusa, po. Kapag mali ang foundation, darating ang pagkakawatak-watak. Ayan. Kasi talaga makikita natin talaga dito na mali yung kanyang ginawa, kaya naman hinahayaan siya ng Diyos para anihin niya yung kanyang mga maling ginawa. Ayan. So sabi dito sa 42, kinabukasan ng mga taga Shechem may lumabas ng bukid at ito'y nalaman ni Abimelech. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang mga tauhan at sila'y nag-abang. Nang makita nila ang mga taga Shechem, pinatay nila ang mga ito. Ang pangkat ni Abimelech ay nagmamalaking nagpunta sa pagpasok ng lungsod upang magbantay, samantalang pinapatay ng 2 pangkat ang mga tao sa kabukiran. Sina Abimelech ay maghapong nakipaglaban sa mga taga Shechem bago nila naubos ang mga taga roon at nasakop ang lungsod. Pagkatapos, iginuho nila ang buong lungsod at sinabugan ng makapal na asin ang lupa. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa kastilyo sa Shechem, nagtago sila sa templo ni Baal-Beret. Nalaman ito ni Abimelech, kaya't isinama niya sa bundok Salmon ang kanyang mga tauhan. Pagdating doon, pumutol siya ng mga sanga ng kahoy at pinasan. Lahat ng tauhan niya ay pinakuha rin niya ng mga sanga ng kahoy. Nagkanya-kanya sila ng pasan at sumunod kay Abimelech. Ang mga ito itinambak nila sa ibaba ng tore at sinunog. Namatay lahat ang nasa loob nitong may 1,000 katao, pati ang mga babae. Ayan. Pagkatapos, sina Abimelech ay nagtuloy sa Tebes at sinakop iyon. May matibay na tore doon na pinagtataguan ng mga taga-Tebes. Nang makapasok na ang lahat, sinarahan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa tuktok ng tore. Sinundan nila si Abimelech at susunugin na sana ang tore, ngunit sila ay binagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't dali-dali niyang tinawag ang kanyang lingkod at sinabi, patayin mo ako
ng iyong tabak para hindi nila sabihing babaeng nakapatay sa akin. Kaya siya ay sinaksak ng kanyang lingkod at namatay. Nang malaman ng mga Israelita na patay na si Abimelech, nag-uwian na sila sa kanya-kanyang tahanan. Sa ganitong paraan si Abimelech ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa 70 niyang kapatid. Pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga Shechem tulad ng sumpa sa kanila ni Jotam na anak ni Gideon. Ayan, ito yung marahas na katapusan ni Abimelech at ng mga taga-sunod niya, no? Sinira ni Abimelech ang Shechem, pinatay ang maraming tao, sinunog ang tore, marami rin namatay doon. Ano po? At pagdating niya sa Tebes, isang babae lang ang naghagis ng batong galing sa tore. Tinamaan ang ulo ni Abimelech at ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Naging daan, ano? Dito makikita natin, no, yung kahihiyan, no? Nung time na yun, kahihiyan talaga sa mga leader yung mapatay sila ng babae. Kaya naman intusan niya yung kanyang tagadala ng sandata, napatay mo ako para hindi sabihing babae ang pumatay sa akin. Pero, yun pa rin ang nakasulat sa kasaysayan kasi naman talaga walang maililihim. Ano po? Ano yung makikita natin dito? Yung taong nabuhay para sa sariling pangalan, namamatay talaga yan sa kahihiyan. Kaya naman talagang grabe si Lord, no? Grabe si Lord. Pagdating sa paghatol, ano po, tapat talaga siya. Ang hustisya ay nasa Diyos, no? Tinupad ng Diyos ang sumpa ni Jotham, no? Ang kasamaan ni Abimelech ay bumalik sa kanya, no? Tandaan natin na hindi man agad, pero may harvest ang bawat gawa ng tao. Sabi nga ng Galatia 6:7 ang itinanim ng tao, ang siya rin niyang aanihin. Ayan. So, ano nga ba yung matututunan natin sa kabanatang ito? No? Yung self-appointed leaders ay napaka-delikado, no po? Hindi lahat ng may karisma ay may calling. Ayan. So, ano pa? Kapag mali ang pinili mong leader, may collective consequences, no? Ang Shechem, ang sumuporta kay Abimelech at sila rin ang unang nasira. Ano pa po, makikita din natin dito na yung pride ay laging may violent ending. Ano po, nagsimula siya sa ambisyon, nagkaroon siya ng manipulation, at ang wakas nito talaga ay distraction. Kaya naman mga kapatid, ano po, kailangan talaga lagi tayo kay Lord lalapit, no? May ambition ba tayong hindi galing sa Diyos? Or mas pinili ba natin yung bramble kaysa sa mga fruitful tree, yung mga matinik na mga leader, or yung mga matured na leader? Ano yung legacy? Kung ikaw yung leader, ano yung legacy na iiwanan mo? Takot ba or kapayapaan? Ayan. So dito makikita po talaga natin, no, na hindi sapat na tingin mo magaling ka lang or may kakayanan ka lang. Dapat nandun talaga yung tinig ng Diyos at yun yung masusunod, hindi yung nais lang natin. No po? Hindi ibig sabihin na tatay mo is magaling or masipag na leader is magiging ganun ka rin. No po? Hindi yan namamana. Sa halip, yan po ay wino-work out at yan ay ipinapanalangin. Si Lord pa rin yung namimili at yung tagumpay sa kanya pa rin po nanggagaling. Sana may natutunan tayo at muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.